Ang text po natin, buksan po natin 2 Chronicles 25:7-9. 2 Chronicles 25:7-9. But a man of God came to him and said, Your Majesty, these troops from Israel must not march with you, for the Lord is not with Israel, not with any of the people of Ephraim. Even if you go and fight courageously in battle, God will overthrow you before the enemy. For God has the power to help or to overthrow. Amaziah asked the man of God, But what about the 100 talents I paid for these Israelite troops? The man of God replied, The Lord can give you, sabihin nga po natin, the Lord can give you much more than that. Sabi po, then the man of God replied, The Lord can give you much more than that. Pwedeng magbigay ang Panginoon ng higit pa sa iyong ginastos o sa iyong ipinangbayad. May the Lord add blessing upon the reading of His Word. Ang topic po natin, ang title ay God is able. Sabihin nga po natin, God is able. Magagawa ng Diyos. Yan. Ang Diyos makakagawa sa buhay po natin. Tingnan po natin in particular, yung pong pinaka-context po nito, ano pong ginawa ng Panginoon at ano pong tulong ang Kanya pong ibinigay dito po sa Kingdom of Judah. Ang pinaka-background po nito mga kapatid ay tungkol po kay King Amaziah. Si King Amaziah po ay naging hari po ng Judah when he was 25 years old. Batang-bata po kasi yung tatay po niya was assassinated. Napatay po ang tatay po niya. Of course, siya na po kaagad ang napunta po sa trono at the age of 25 and he reigned for 29 years. Mahaba-haba din po mga taon na siya po ay naging hari po nitong maliit na kingdom po na ito ng Judah. And he is a good man. He was a good man actually. Yan po sabi po ng mga commentators. Why? Bakit po nila sinabi na si Amaziah bilang hari ng Judah ay isang good man, isang mabuting tao? Kasi po, di ba, yung tatay niya na-assassinate. And then nung maging hari po siya, ang una-una po niyang ginawa, gantihan po yung nakapatay sa tatay niya. Pinatay din po niya yung nakapatay sa kanya pong tatay. But at least, naging masunurin po siya sa law. Kasi po, ayon sa batas po, Mosaic law, pwede kang mag-retaliate, pwede kang gumante, pero yung mismong nakapatay lang. Hindi po niya idinamay ang buong family. Hindi po niya dinamay yung mga anak. O, parang ganun din po, no? On the other hand, kung anak po ang nagkasala, di yung anak lang po may pananagutan, huwag mong idamay yung tatay. Kaya po, ang sabi, dahil masunurin naman siya sa law, at least makikita po natin that he was a good man. Pero mas maganda po sana, hindi nag-retaliate. Ano? Very good po yun. Tama po ba mga kapatid? Kayo po ba mahilig mag-retaliate? Mahilig po kayong bumawi. Sabi natin, tabla-tabla na to. Parang ganyan. Tapos ayaw nating pumayag hanggat hindi ka nakakatabla. Di ba? Hanggat hindi natin nagagawa yung kaparehas ng ginawa sa atin, parang ang sama ng loob natin. No? Hindi tayo matahimik, wala tayong peace of mind. Gusto po talaga natin ay makaretaliate. Yan po yung naturalesa, yan po yung kalagayan po ng puso ng tao. But still, sabi, he was a good man and he started well as king. Nagsimula po siya na isang mabuting hari. Okay? Kaya naman po ang God is willing to give him victory. Gusto ng Panginoon na itong maliit na kingdom na to magkaroon ng maraming tagumpay sa pamamagitan ng pangunguna ni King Amaziah. At dito po makikita po natin mga kapatid, parang ipaparalel natin sa buhay natin, si God man, talagang concern sa buhay po natin at gusto niya na bigyan tayo ng maraming success at maraming victory. And let us learn from the story, papaano nga po ba nakikita natin that God is able to do something for us.
Ano po ang mga ginagawa ng Panginoon para po sa atin. So in particular, tingnan po natin kung ano ang nangyari po na kanya pong tulong na ibinigay dito po sa maliit na kingdom po na ito. Alam po natin, divided kingdom, yung Israel and Judah that time. Ang una po, God is able to make things work for you. God is able to make things work for you. Kayang gawin ng Panginoon na yung mga pangyayari pumabor sa atin. Okay? The other end is also true. Yun namang mga bagay pwede namang to work against us. Kayang parehas gawin ng Panginoon yan. Pero dahil ang God ay mabuti, God is good, God is able to make things work for you. Kayang gumawa ng Panginoon na ang mga sitwasyon favorable para po sa atin. Tumutugma doon sa gusto po nating mangyari sa atin pong buhay. Kanina nga po binasa po natin yung verses 7 to 8. But the man of God came to him and said, Your Majesty, these troops from Israel must not march with you, for the Lord is not with Israel, not with any of the people of Ephraim. Even if you go and fight courageously, kahit ang tapang ninyo, kahit lumusob kayo, nabuo ang iyong loob, God will overthrow you. God can make you fall into the enemy. Yan. Sabi po dito, for God has the power to help or to overthrow. Alam po ninyo mga kapatid, one of the responsibilities of the king is to protect his kingdom. Tama po ba? Nung pong panahon po na yan, uso po talaga sa kanila ang digmaan no? Meron po silang battle from one kingdom to another, laban-laban po sila, nasasako po nila yung mga kingdom, yung nation na mahihina, yung po mga weakling, na sasako po nila yan, Kaya po ang ginawa po ni King Amaziah to protect his kingdom, na inalaw ng tao, inalaw ng God na siya po ang maging hari. Alam po ninyo, nagpa-census po siya. At nung ma-census po niya, meron pong 300 young people na able to be soldiers or fitted for a military service. Meron pong 300,000 young people na kaya pong humawak po ng spear, kaya pong humawak po ng shield. Inimagine ko lang, ang bibigat siguro nung kanilang nung kanilang spear, yung shield po nila, hindi tumatagos po yung pana po dyan. Kaya po ang bibigat din. Ibig sabihin, nakapili po ng 300,000 young people na able to handle spears and shields. So kayang-kaya po nila, mga matitipuno. Kaya lang po, palibasa wala pong training, nag-hire din po siya ng 100,000 skilled mga fighters mula po sa Israel. At binayaran po niya yan ng 100 shekels of silver. Binayaran po niya ng mahal para lamang po pumanik po sa kanyang kampo para paghandaan yung mga kasunod po na kanya pong kalaban. So iniisip po niya, it was enough to fight the Edomites. Yun po ang next na kalaban po nila, yung mga Edomites. So iniisip niya, prepared po sila para manalo sa pakikipaglaban. Ngayon po, December, uso po yung plano, uso po nagpaplano tayo, uso po may preparation, meron din po tayong perception. Ganon din po si King Amaziah. Meron po siyang plano. Ang plano po niya ay gawing secure ang kanya pong lugar. So meron po siyang strategy bukod po sa plan, meron pong preparation, meron pong paghahanda. Okay, napili na po niya yung mga able men, mga young people, meron na po siyang mga skilled and sabihin po natin strong fighters. So handang-handa na po siya. Pero yung kanya pong perception mukhang mali.
Kaya po niya inihanda ito, ang perception po niya, lagi po siya magtatagumpay. Lagi po siyang mananalo. But he was wrong actually. Kasi there was a man of God, isa po itong prophet na hindi naman po binanggit ang pangalan. Siguro po kaya hindi binanggit ang pangalan para ma-focus tayo doon sa message and not on the character of this man. Kaya sinabi lang man of God, hindi sinabi yung pangalan. Ang mensahe po, sabi po niya, do not allow this troop to march with you. Pag nakipaglaban ka, mahal na hari, huwag mong hayaan na makipag-march sa iyo etong mga hinire mo na mga fighters, mga fighting men from Israel. Bakit kaya, mga kapatid? Bakit ayaw ni Lord nakasama itong mga fighting men po na ito? Alam po ninyo, sabi po natin, yung unang-una, God is able to make things work for you. Ang mga pangyayari aayon sa gusto po natin, favorable po para po sa atin. Ang unang-unang bagay po dyan, if the presence of God is upon you. Kapag ang presensya ng Panginoon ay sumasa iyo. Bakit po sinabi ng Panginoon dito po kay Amasiya, do not allow these men to march with you when you go to fight, when you go to battle. Huwag mo hayaan na makipag-march sa iyo itong mga kinuha mong fighting men. Hindi po ba kaya nga po niya kinuha at binayaran para makatuwang po niya at sila po ay magtagumpay. Sinabi po ng Lord ang dahilan. Sinabi po ng man of God ang dahilan. Because the Lord was not in the Israel. The Lord is not with them. Hindi sila sinasamahan ng Panginoon. Bakit po kaya mga kapatid? Kasi po ang Israel, alam po natin, nagkaroon po sila ng idol worship. Sumamba po sila sa calf. Sumamba po sila sa guya, golden calf. At ang Panginoon na-displease po doon sa kanila pong ginawa po na yon. Kaya ang Panginoon hindi po sinasamahan ng Israel. Ang pagkakamali ni Amasiya na hari po ng Juda, doon po siya kumuha ng tao. Kaya importante po pala yan. Kapag hihingi po tayo ng advice, hihingi po tayo ng leading, dapat humahanap po tayo ng mga godly people na tingin po natin pinangungunahan po ng Diyos. Ang hirap pag hindi pinangungunahan ng Diyos. Baka mamali po tayo. Or sure, kung hindi talaga pinangungunahan ng Lord yan, mali po talaga yung tatahakin po natin. So, look and seek for advice coming from a godly people. Yung pinangungunahan po ng atin pong Panginoon, doon po tayo lumapit po sa kanila. Kasi if the presence of God is upon you, alam po ninyo, nagiging favorable yung fight, yung pakikipaglaban sa atin. We have a lot of battles in life. Sino po sa atin yung walang pakikipaglaban? Lagi po tayong may laban eh. Kaya nga po, ang laking dose ng stress araw-araw ang meron tayo. And we need to fight life's battle. We never give up. Alam po ninyo, pagka po nag-give up po tayo, we lose the fight na kailangan po makipaglaban tayo. Without fighting, we lose the fight without fighting. Talo ka na kaagad kasi nag-give up na po tayo. So dapat lumalaban po tayo mga kapatid. And we need the presence of God para po sure ang victory po natin mga kapatid. Kaya dito po parang ang sinasabi lang po noong man of God na inutusan po ng Panginoon, you can win the battle even without the help of the hired Israelites. Without the help of the fighters, the fighting men. Mananalo ka kahit hindi mo isinama yung mga bihasa sa pakikipaglaban po na yan. Kadalasan po, binebless po ni Lord naman ang effort natin. Tama po ba? Baka po kasi kuminsan, alam po ninyo, extreme din po tayong mag-isip. Okay. Niisip natin, hindi na pala kailangang maghanda, kagaya ni Amasiya. Binebless po ng Panginoon ang preparation natin. Amen po ba? Binebless po ng Panginoon ang plan natin. And actually, lalo na po kung yan po ay according, naka-align po yan sa kanya pong kalooban. Binebless ni Lord yan.
kailangan pa po talaga nating hingin ang pagsama ng Panginoon. That's the most important part of planning and preparation. Hinihingi po natin ang pagsama ng Panginoon sa atin. Amen po ba, mga kapatid? Ang pangalawang bagay po, mga kapatid, yung favor ng God, yung pag-work ng Panginoon for us, dapat po makita po ito. Pag pinili ng Panginoon na tayo po ay tulungan. Sabi po sa verse, God has the power to help and to overthrow. Kaya kang pabaksakin ni Lord. Kaya yung iba, antulin din po ng pagbaksak. Yung iba po na antulin-tulin po ng pag-angat. Pero pag ipinwera po sa eksena si Lord, antulin din po kaagad ng pagbaksak. Kasi ang linaw po ng verse, sabi po, God has the power to help and to overthrow. Merong kapasidad, kapangyarihan, He is in control of everything, may kapangyarihan po siya para magpanalo, para tumulong, at para din po magpabaksak. Ayan. So, para makita po natin, yung kapangyarihan po, nasa kamay ng Lord ang atin pong tagumpay, and He holds our future. Hawak ng Panginoon ang atin pong buhay. Sabi po sa Philippians 2:13, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Meron pong purpose si God sa buhay natin. Kaya sabi po, it is God. It is God who works. Siya po lamang ang gumagawa sa buhay natin. Pangalawang bagay po, God is able to give you much more. Sabihin nga po natin ulit sa katabi natin, much more. Yan ang gusto po natin, much more. Yung kayang nating tanggapin sa Lord, yung higit pa sa atin pong mga inaasahan, higit pa po sa atin pong iniisip, higit pa po sa atin pong ipinapanalangin. 2 Chronicles 25:9. Amaziah asked the man of God, but what about the 100 talents I paid for these Israelite troops? The man of God replied, the Lord can give you much more than that. Nanghihinayang po siya. Di po ba merong plano, tapos meron po siyang preparation. Kasama sa preparation po niya, mag-hire o magbayad ng mga tauhan niya na mga fighters talaga para matrain din po yung 300,000 na young people na able naman po, kaya naman po talagang makipaglaban. Alam po ninyo, nagbayad po siya ng 100 talents. Alam po ba ninyo, equivalent ng 100 talents? More or less, nasa mga 40,000 po yan. Sa panahon po nila, baka sa panahon po natin ngayon, gaano na lang ang 40,000. Pero sa panahon po nila, malaking halaga po yan, 40,000. So ang laki din po ng kanya pong binayad. Ang sabi po ng man of God, huwag mo nang isama itong tropa na to. Hindi sila makakatulong sa iyo. Sa halip, magiging dahilan pa yan ang pagkatalo mo. Huwag mo hayaang mag-march sa yan. Huwag mong isama sa labanan. Ikaw na lang at ang iyong mga tauhan. Alam po ninyo, ang sabi po niya, pinanghihinayangan niya papaano na lang yung ibinayad ko? Okay? But what about the 100 talents I paid for these Israelite troops? Maglalaho na lang na parang bula. Meron po ba kayong sitwasyon na ganon? Parang nasalang kayo sa mali, pero ginastusan nyo na eh. Hello? Meron po ba kayo naiisip na ganyan, mga kapatid? Binayaran nyo na. Meron din po siguro, even yung atin po mga investment sa relationship. Naniniwala po ba kayo may mga maling relationship? Kuminsan kahit mga young people, no? Kakunti naman po ang young people po natin. Pero minsan, pag tiningnan po natin, ang liwanag po sa sinasabi po ng Bible, may mga maling relationship. Kaya lang you give so much investment. Meron po tayong investment na dito eh. Ano po ang atin pong gagawin? Sabihin mo, Lord,
ang dami ko nang nairegalo. Ang dami ko nang naibigay doon sa girlfriend ko. Ang dami ko nang naibigay doon sa aking boyfriend. Ang laki na ng aking investment. Ano pa ang aking gagawin? So God is able to give you much more. Sabi ng Lord, hindi naman po maraming boyfriend ang ibig sabihin. Ha? Baka mas pogi ang ibibigay sa iyo, mas maganda, mas ideal. God is able to give you much more. Ano po ang makikita po natin? Much more. Bakit kaya magagawa ng God yon? If you move from trusting self to trusting God. Yun po yung dapat po nating makita. Tayo po mga kapatid, makakaranas ng higit na pagpapala at mas makakarami sa Panginoon if you move from trusting self to trusting God. Yung pong sobrang preparation po ni Amasias, King of Judah, mukhang wala na po siyang itinirang tiwala sa Lord eh. Kitang-kita po natin, mukhang wala na pong itiniraman lang kahit konti na pagtitiwala sa Diyos ng Judah, sa kanilang Diyos na kinikilala. Mukhang lahat, isinalig na niya lahat doon po sa kanya pong sariling magagawa. So mga kapatid, don't get me wrong, sabi ko nga po sa inyo, mahalaga mag-prepare, mahalaga mag-aral, mahalaga magplano, mahalaga magtrabaho. Pero as if you are dependent to God, ginagawa mo ang mga bagay, but still we are dependent on God. Nagdidepende pa rin po tayo sa Panginoon. Pero very clear po sa Bible na itong si Amasiah, mukhang wala man lang po dependent sa God. Kaya po, alam po ninyo, yung paglalarawan po kay King Amasiah, he was a half-hearted king. Meron po siyang half commitment lang. Kung nagtatagumpay po siya, mga kapatid, alam po ninyo, hindi po para sa glory ng God, para sa glory ng kanyang sarili. Sumusunod po siya sa Panginoon, sumusunod lamang po siya para ma-push yung kanya pong sariling kagustuhan. Magtagumpay, of course, yun po yung gusto po niya. Kaya siya sumusunod, hindi dahil sa pagsasaalang-alang sa Lord, kundi pagsasaalang-alang sa kanya pong kalagayan. Which is wrong. Mali po yun. So when you move from trusting self to trusting God, alam po ninyo mga kapatid, God is able to give you more. God is able to give you much more. Pagka nagsimula po tayong mag-move mula po sa pagtitiwala sa sarili, papunta po sa pagtitiwala po sa Kanya. Ang pangalawa po, God can give you much more when if you let go of bad investment and hold on to God's direction. If you let go of bad investment and hold on to God's direction. Ano po yung bad investment po niya? Nagbayad po siya, ginastusan po niya, kumausap po siya ng mga tao na hindi po pinangungunahan ng Diyos. That is a bad investment. Pero from bad investment, kung ito po ay yung iiwan and hold on to God's direction, maniwala ka doon sa sinasabi ng God, God is able to give you much more. Kanina nga po, pinag-uusapan po natin, ano na pong mga investment ang meron po tayo. Even in our business, minsan meron po tayong mga business, meron po tayong work-related na mga investment. Ang laki na ng ibinigay mo. Pero alam po ninyo, nung makita po ninyo, wrong investment pala to. Papunta pala ito lalo sa mali ng aking buhay. Pero kapag nilet go po natin itong mga bad investment po na ito, mas malaking gain para po sa atin. Because God can give you more. Very clear po ang salita ng Panginoon. The Lord can give you much more than that. And true enough, mga kapatid, totoo po nangyari, after po ng pangyayari pong ito, nakipaglaban po sila sa bundok po ng Seir.
Kinalaban po nila yung mga Edomites, natalo po nila ng ganun lang. At ang dami po nilang naiuwi na plunder. Yung mga plunder, ito po yung mga nasamsam po nila mula po sa kanilang pakikipaglaban. Ganun po ang labanan dati, yung mga spoils of war. Pag nanalo ka sa isang pakikipaglaban, lahat ng nahandon po sa lugar ng mga nakalaban mo, even yung mga kanila pong mga hayop, mga sheep and everything, yung po mga gamit po nila, sandata po nila, yung mga alahas po nila, pwede po ninyong kuhanin po yun. As a reward na kayo po ang nanalo sa pakikipaglaban. At marami pong plunder, marami pong spoils of war na nakuha po nila. So, true enough, doon sa sinasabi, the Lord can give you much more than that. What is 40,000? What is 100 talents na ibinayad niya doon po sa kanila pong nasamsam? Alam po ninyo mga kapatid, kung hindi po siya naniniwala at natalo po sila, what is 100 talents sa kanila pong pagkatalo? Kung matatalo sila, it will cost them everything. Kabuuan na po yon, lahat na. Kuminsan naisip natin, mukhang talo ko. Pag huminto ako, talo ko. Pag inayawan ko itong laban na to, talo ako. So pinagplanuhan ko na to. Sige na, go na. Pero mga kapatid, warning po ito sa atin. What is that investment? Kung ang halaga na nakataya is everything, lahat po magiging talo po tayo. Kaya po sa Christian life po natin mga kapatid, our Christian life is about letting go and holding on. Our Christian life is about letting go and holding on. Meron po talaga tayong nile-let go, something that is not natural for us. Hindi po natural po itong may mga bagay na nile-let go po tayo. But it takes courage. Kailangan po may tapang to acknowledge that it does not give us real advantage. May mga bagay po na kailangan pong i-let go kasi dapat maisip natin it doesn't give us a real advantage. Mukhang hindi advantageous para po sa atin na hindi po natin ma-let go ito mga bagay na to. And let us hold on doon po sa mga pangako ng Panginoon. Let us hold on to God. Doon po tayo manghawakan sa Kanya pong sinabi, and God is able to give you much more. Alam ko po mga kapatid, yung lumalalim po kay Lord, kung tatawagin ko po kayo dito, yung marami pong experience, you can share something about this topic. Meron po tayong iba't ibang kwento na mula po nung binitiwan po natin at nang hawakan po tayo salita ng Panginoon, mas higit na ibinuhos po ng Panginoon ang pagpapala sa atin. Pwede po ba natin palakpakan si Lord? Lahat po na may experience po na ganyan mga kapatid, because God is able to give you much more. Importante lang, meron po tayong wisdom. Alam po natin kung alin ang ile-let go at alam po natin kung ano yung ating i-hold on, yung atin pong panghahawakan. If you let go, mga kapatid, you believe that there is something in the future. Pag sanay po tayo may inile-let go, naniniwala ka that there is something great in store for us. Meron pang higit sa buhay kaysa na-experience po ninyo sa sandali pong ito. If you believe that, mga kapatid, tayo lang po tayo sa presence ni Lord. Tayo po ay mananalangin. Kung meron po kayong mga naiisip, kailangan lang po ninyo talaga ng courage, kailangan lang po ninyo ng tapang para bitiwan ng isang bagay. Pakitaas lang po ang kamay. Meron pong gusto kayong i-let go for God to experience that God is able to experience that He can give you much more. Saglit na saglit lang po, meron po ako ikukwento po sa inyo. Umattend po kami ni Ate Tess ng
G12 conference. After po na mag-preach po si Pastor Cesar Castellanos, bumaba po siya ng stage. Tapos po, nag-ministry time po siya. Wisdom po ni Lord, lumapit po siya sa isang babae, isang dalaga. Tapos sabi niya, anong plano mo? Anong plano mo? Anong sitwasyon mo ngayon? Alam po ninyo, yung pong babae, umiyak. Sabi po niya, babalik na po siya kay Lord and everything. Napabayaan daw po niya yung kanya pong spiritual life. Tinanong siya ni Pastor Cesar, sabi niya, anong dahilan? Grabe, humiyaw ng malakas. Humiyaw talaga siya. So, masesense mo, ayaw niyang bitiwan. Sabi niya, dati akong cell leader po, pero nagkaroon ako ng boyfriend. Kaya nabanggit ko po kanina. So, pwedeng hindi naman po boyfriend ang sa inyo. Baka papa. Di po natin alam. Pero sa babae, boyfriend niya. Tapos, sinasabi po ni Pastor Cesar, i-give up mo siya and go back to God. Grabe, hindi makapag-pray. Sinabihan pa ni Pastor Cesar, sumunod ka sa prayer ko. Pagdadating do sa prayer na gini-give up ko na po siya, humihiyaw siya. Ayaw niya. So para pong sa atin mga kapatid, may mga bagay ayaw po tayong i-let go. Ayaw po natin siyang i-give up. So parang sobrang na-cherish na po natin, minahal na po natin, mahalaga po sa atin yung mga bagay na yan. Meron po tayong malaking investment. Pero kung gusto po talaga nating makita that God is able to do more in your life and to receive much more than that, dun po sa mga investment natin, ang solusyon po dyan is to let go and hold on to His promises. Are you willing, mga kapatid? Yung marami po dyan, nakakahinder po talaga in our service to God. Pwede po natin siyang i-give up para po sa pagmamahal po natin sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa inyo sa umagang ito. Thank you, Lord, for this timely message. Alam ko po, Panginoon, sa kabila ng mga kasayahan, pagtawa ng bawat isa po, Panginoon, sa amin, may mga struggle din po, Panginoon, na pinagdadaanan. Meron din po, Panginoon, mga bagay na nagiging pabigat din po, Panginoon, sa amin, nagiging burden din po, Panginoon, para po sa amin. Lord, salamat po sa reminder po na ito. Bigyan niyo po kami ng courage, bigyan niyo po, Lord, kami ng boldness, para po, Panginoon, yung mga bagay, mga unnecessary things, O God, na nasa amin pong buhay ay mabitawan po namin. Sapagkat may pangako po kayo, Panginoon, hindi po kami lugi because you can give much more than that. Makakatanggap po kami ng higit pa sa mga bagay na pinanghihinayangan po namin. Panginoon, you are always true and you are faithful to your word. Alam po namin, mangyayari po ito. Pinangahawakan po namin in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Kayo din po patuloy na magbibigay po sa amin ng peace, ng comfort na kailangan po namin. Thank you, Lord, for your word. All this we ask in Jesus' name. Amen and amen.